Hey guys, welcome to another edition, isang episode na naman ng Tandang Tagalog Toy Reviews. Ako ang inyong homeboy Scott at sa wakas sumilip din yung araw. Ilang araw na tayong binabagyo dito oy. Maraming salamat sa mga patuloy na nagla-like, share and subscribe sa ating channel. At episode 121 na tayo. May natural lighting ulit tayo mga tropa peeps. So, yung episode na to ay sa inyo ng top seat at iba pa. Siyempre, Mikey's Burger House, Lamuan Branch. Siyempre, Sweet Infusion by Tita Shawi Nagbuya. Hello. And Humble Oven by Anna. Hello sa inyo dyan. Oy, siyempre, The Geek Portal PH. Hello sa mga bata ni Sir Marlon David dyan. At ang episode na to, episode 121. Medyo excited ako. McFarlane. So walang unboxing ito, strict toy review na to. Hindi na siya boxed edition. Nakuha ko siya sa Facebook Market. Napaka gandang presyo, pak na pak. Hello, super shoutout kay Sir Joey D. Ver. Siya sa kanya ko na score to. Hoy, huwag na tayo magpatagal pa. Ngayon nga, hello nga pala sa mga kapatid ko sa US. Hello kay Isabella at kay Gory at sa tito ko dyan, Tito Gary and family. Hello. At ito na, ang ito-toy review natin ngayon. Hello nga pala sa misis ko. Napakabait. Pak na pak. Okay, ang i-review natin ngayon ay McFarlane's Clayface. At masaya ako dito sa toy na to. Kasi ang cool niya. At ang bigat niya, mabigat siya. Maraming salamat ulit kay Sir Joey D. Unang-una masasabi ko, once na hawakan niyo siya, may certain weight siya sa upper body. Hindi ko na tinanong kay Sir Joey D kung ito ba ay buff piece o ano. Pero sabi ng kumpare kong si Tito Kat, meron nga nito na mint inside box. Mo consider ko yata itong mega fig. Tito Kat. Kasi ito si Clayface. Compare lang natin siya dun sa binigay sa akin ni Tito Kat na para si Doomsday. Para may idea lang kayo kung gaano siya kalapad. Ayan siya. Sabi nga ng anak ko si Andres, big boy nga daw. At truly naman, big boy siya. Si Clayface, hindi ko masasabi sa mga favorite villains ko sa Rogues Gallery ni Batman. Pero for obvious reasons, pag ginawakan niyo siya talaga, ang laki niya. It's so big. At pag sinabi mong Clayface talaga. Yung mukha niya, natural lighting yan, guys. Tingnan mo naman. At hindi ko naman may tatago talaga yung excitement sa boses ko. Try natin. Isa pa. Nightwing. Yan. Matang kung gaano siya kalaki. Tapos, syempre, si Batman lagi underdog. Pag tinabi mo siya dyan, talaga nga naman, underdog talaga. Side view pa lang, pwede mo na i-shoot si Batman at si Nightwing sa loob. Alright, review na natin siya. Alright. Height comparison, si Dick Grayson, siya ay 7 inches. Roughly 7 inches si Dick Grayson. So, pag si Clayface ay sinukat mo, malaki siya ng 1.5 inch kasi 8.5 siya yung haba niya. Okay, so aesthetically speaking, McFarlane siya na Clayface version na parang siya nakaka-familiar naman sa mga Batman comics. Ito na yung para sa akin ito na yung ultimate Clayface na masasabi ko. Side view, back view, kahit saan mo tignan. Wala na siyang nakuhang stand o anuman. Ito na yun yung nakuha ko siya. So, okay, review natin. Ang head niya, siyempre, ang motion ng head niya is ganyan lang. But, walang tingala, walang yuko, at na yun. Side to side lang, yun lang. Yan. Tignan nyo maigi yung mukha niya.
Nag-iiba yung expression niya talaga pag, eto mo ha. Iba. Iba. Iba talaga. Maganda ang pagkakagawa kay Kumag. Nag-iiba expression. Wow! Wow! Talaga nga naman. Alright, kamay. Meron siya motion there. Yan, hindi naman deal breaker yan kasi toy yan eh. So, okay lang. Dito. Hindi siya double jointed, pero meron siya dito. Limited range of motion. Pero para sa akin, hindi yan deal breaker. Kamay. Pag ito. Limited range of motion din. Pero nagaganon siya. Yan. Hindi siya deal breaker. Ito nga pala gusto ko sukatin. Ganito sa kabilang side, ganun din. Gusto ko palang sukatin yung tinatawag niyang arm length niya o kaya yung tinatawag na wingspan. Tingnan mo naman yan. Uy. So from one tip to another, tingnan mo tapos na yung lupit eh. 15 inches roughly. 14.5. Walang Nakakatayo ba siya? Nakakatayo siya. Walang problema. Kasi magaling yung design. Malawak yung base. Side to side, meron. Itong part na to, rubbery. Ito matibay. Yan. Pwede mag 360. Ito para sa akin, hindi naman deal breaker yan. Yan. Tight pa. Oo. Tataas-taas ng ganun, walang problema. Ito, pwede siyang sumipa ng ganun. Ewan ko lang kung mababalansin natin siya. Itong part na to, magoma din to. Ito, saka ito. Ito, matitigas na to. Ito. Yung sa paa niya, meron lang siyang ganun. Ganun. Yan dito. May bali siya dito. Yan. Ayoko lang puwersa yun. Although meron yan, ayun o. Meron yan. The design itself, wala na akong masasabi pa. Clay face talaga. May mga may mga mukha parang tormented Yun, may kamay pa nga ayan Magaling ang pagkaka-design dito. Yun, pag tinilip mo siya, may kamay, may mga mukha, yung mga nabiktima niya. Si clay face talaga, may mukha Yan, napansin ko lang. Ayan parang spawn na clay face. Alright, so hindi ko na pahihirapan to. 1 out of 10. Rate na natin. Perfect 10 para sa akin. Although limited yung articulation, masasabi ko na one of the best. Baka pag nakakuha ko ng Bane or Man-Bat, tignan natin sa Killer Croc para dun sa Rogues Gallery ni Batman. Pero itong enjoy ko to. Pero nagdadalawang isip ako kung pwedeng ipalaro to sa mga bata kasi pag nabagsak to ng maganda-ganda, magkakapaluan ng matindi. Baka hindi na so hindi ko pa din siya recommended as toy na pambaragan. Kumbaga display o dun sa maglalaro kayo, may konting adult supervision pa din. Kasi iyakan to, panigurado. Kasi yung matigas na part, itong plastic na to, ito yung tipo na nabagsak mo, yung wala ng balikan. Hindi siya yung gaya ng ibang plastic ng McFarlane na pwede mo ibagsak-bagsak. Ito, hindi ito yun. Alright. Okay guys, maraming salamat sa inyong patuloy na pagla-like, share, and subscribe. Na-enjoy ko tong toy at itong toy review na to. Maraming salamat. Okay, hello sa inyo. At sa mga tropa ko dyan. Tito Behe, Tito Juman, Tito Furman. Hello Tito Mikey at kay Bruce. And once again, ito ang inyong Homeboy Squad. Bye-bye! Maraming salamat. Maglalaro na kami ni Clayface. Bye-bye!